Tawag ng panahon noon ay yung isang taong paniniwalaan ng mga lalaban at mga sasama sa sandatahan ng magbibigay sa kanila ng inspirasyon na susundan nila hanggang dulo. Ganong klaseng tao yung kailangan ng panahon noon. Sa umpisa, ibig niyang mga kababayan niya magmahal sa ating bayan. At ibig niyang maliwanagan nila ang mga pahirap sa atin para tayo mabuo ang loob na upang labanan ang mga ginagawa ng mga Kastila sa atin. Foremost hero of Cavite kasi una-una kung ikukumpara mo sa ibang mga Caviteñong bayani, siya yung sinasabi nagdala nga ng kalayaan. Bilang Caviteño at bilang Pilipino kasi sa buong Pilipinas, sa mga bayani natin, siya yung nagbigay ng mga malaking pamana sa atin. Parang isang katakataka na sa aking kalagayan na pagkalipas ng 50 taon sa pagkapanghimagsik at pagsapit ko sa gulang na 27 magkaagapay ay saka pa lamang nag-inot-inot na gawin at ialay itong muntikong talangbuhay sa dambana ng pinipintuho kong inambayan. Kapanahunang nilikha at ginigimbal noon ang ating pagkakaisa na ang ginamit ay matandang paraan sa pang-aalipusta, mapagbukod-bukod at mapagwatak-watak ang ating kalooban hanggang sa magkalaban at magkapatayan, patayo ding mga magkakalahi sa nasang wag na muling maibangon ang Republika Pilipina. Kaya lalo akong hindi makaimik at bukod pa sa iniilagan kong mapabilang sa magsigla at kasakit-sakit na pasikatan na hindi pa makapagpalapad ng harapan, kundi mangahinan at manira pa sa kapwa ding kababayan, kaakbay noong kasabihan na
matapang sa kababayan, duwag sa kalaban, o kaya'y pintas ng pintas bago siya pala ang Judas. Mga dakilang kapatid, panahon na para lupigin natin ang mga Amerikanong mananakop. Buhay ng pag-asa. Sindihan ang apoy na pinagliliyab ng mithiing makalaya. Kung ang ating kamatayan ang magbibigay ng kasirinlan sa ating inang bayan, bakit hindi? Kung ang ating kamatayan ang magpuputol ng kadena ng mga dayuhan, bakit hindi? Hanggat may humihingang Tagalog, hanggat tayo'y naririto, walang dayuhan ang maaaring sumakop sa ating inang bayan. Huwag tayong masisindak sa kanila, sa kanilang bilang. Daig ng ating katapangan ang kanilang kanyon, daig ng ating mga puso ang kanilang mga baril. Handa ba kayong mamatay? Opo! Opo! Dito tayo mamamatay! Opo! Para sa inang bayan! Mabuhay! Mabuhay si Don Emilio! Mabuhay! Para sa inang bayan! Mabuhay! Ngayong 150th birth anniversary ni Emilio Aguinaldo, we have to rethink about his life. Kasi in the past, talagang basang-basa si Emilio Aguinaldo. Ang daming sumulat ng kontra sa kanya. In my study, meron nga tayong nilabas na libreta tungkol dyan. Kailangan natin ipakita yung values ng mga tao, ng ating mga bayani. At si Emilio Aguinaldo, marami tayong matututunan ng mga aral sa kanya na pwede nating ipamana sa ating mga kabataan. No? Yung pagiging demokratiko niya, no? Yung pagiging pagbibigay niya ng oportunidad sa iba, no? Yung leadership style niya, no? Katulad ng kay Antonio Luna, talagang binigyan niya ng pagkakataon para mag-shine si Antonio Luna, di ba? Ganun din si Apolinario Mabini, no? Hindi niya kilala pero nagtiwala siya, no? At yung paniniwala sa isang republika, yung vision for a republic, no? Isa pa 'yan. Ang isa pa yung religious Emilio Aguinaldo, kaya nga Magdalo, from Mary Magdalene, no? So, yung pagkilala niya sa sa ating dakilang lumikha, so nandun, no? So para sa akin, ang ganda i-package niyang karakter ni Emilio Aguinaldo sa development ng isang personality na isang tao, no? So sana makita 'yun ng ating ng present generation, lalo-lalo na ngayon na inaalala natin siya sa kanyang 150th birth anniversary. Kung pagtatalunan natin yung mga issue na pinagdedebatihan, no? Hindi tayo matatapos doon eh. No, ang kinakailangan natin, iwanan natin ang ating mga kabataan ng mga karakter ng ating mga bayani na maaari lang gamitin, no, sa kanilang buhay upang sila ay maging successful. We were not yet a country or a nation when the revolution was born. We were a territory, not yet united as a people. And uniting a people is a painful process. And there will be people who will lose their lives in the process. So that's one of the premises. Number two, Mr. Aguinaldo was not as sophisticated as we would have wanted him to be. He was a small town boy. He was not a traveled person who studied in Barcelona like the Ilustrados. What Aguinaldo had was a raw sense of leadership that was admirable because he was still able to unite a fighting force of Filipinos. Ang panahon ay may tao at ang tao ay may panahon. Siya yung napalagay sa panahon na yon na kung saan nangangailangan ng isang matibay na mandirigma.
isang matibay na pinuno ng isang himagsikan. At hindi madali ang mamuno sa isang himagsikan, lalong-lalo na kung ang bansa mo ay hindi pa buo. Binubuo nyo pa lang, talagang marami talaga magiging problema. Kaya walang desisyon na tama. Lahat ng desisyon, laging may alangan na anggulo na pagkagalingan. Ang mahalaga, ginampanan niya ang kanyang tungkulin. At nakalaya tayo kahit maikling panahon man lang sa mga Kastila bago tayo sinakop ng Amerikano. Isipin ninyo, Emilio Aguinaldo, siya ang pinakamahaba, no? Isa sa mga pinakamahabang siguro eksperyensya sa digmaan ng panahon na yon. Kasi nung 96 pa lang, lumalaban na siya. 96, 97, first phase ng revolution, nandiyan si Emilio Aguinaldo. 98, second phase, nandiyan si Emilio Aguinaldo. 99, Philippine-American War hanggang 1901, nandiyan si Emilio Aguinaldo. So, basically, siya yung taguyod ng himagsikan laban sa mga Kastila at digmaan laban sa mga Amerikano. Whether nandyan si Antonio Luna nung Philippine War or whether nandyan si Andres Bonifacio. Na-survive niya yung lahat ng yun. So, yun ay taktika eh. Yun ay yung galing mo sa digmaan. Kaya maraming nahimok na sumunod sa kanya. At talaga namang nangunguna siya sa labanan at pirmi siyang nakikita roon. Hindi siya opisinang general o hindi talagang nasa frontline pirmi. Sa palagay ko, yun ang nagustuhan sa kanya ng mga tao. At yung pagkapanalo niya ang nagbigay bisa na talagang totoong leader natin ito. Masipok, talagang hinahanap ang kalaban upang mapalawak ang kalayaan ng ating mga bayan-bayan. Magandang umaga, Senyor Mabini. Kinararangal ko ang makilala ka. Ganoon din ako, Malapangulo. Pagpaumanhin niyo ho ang aking pag-istorbo, ngunit kailangan ko ho ang inyong gabay patungkol sa pakikidigma. Isang karangalan para sa akin ang tungkol sa bayan. Dalawang tao ang nakikita ko sa kasaysayan ng buhay ni Aguinaldo. Nasa tingin ko naka-influensya ng matindi kay Aguinaldo sa mga desisyon niya. Number 1 yung kanyang pinsan, si Baldomero Aguinaldo, at number 2 si Mabini. Kahit na maraming naririnig si Aguinaldo sa iba't ibang tao na hindi niya pwedeng baliwalain dahil ayaw niya mawala sila, kailangan niyang pakinggan, pero nandiyan pa rin sila Mabini at si Baldomero para gabayan siya. Si Mabini ang gustong magpanatili ng kagandahang loob at mabuting kalooban ng unang republika. Ibig sabihin, ito yung tama yung hangarin niya na magkaroon ng isang pamahalaan na pag nakita mo yung verdadero dekalogo niya, no? Na una nagpapahalaga sa individual, sa mga karapatan ng tao, sa karapatan ng bayan na piliin ang kanyang mga pinuno, 'di ba? At kung ano man, 'di ba? So makikita mo yung values pinagsama ni Mabini kasi si Bonifacio, ang kanyang perspective ay bayan. Si Mabini dahil nag-abogado, Western konsepto ng bayan tungkol sa kalayaan, pagkabansa na pagsama niya sa isang malalim na pilosopiyang legal. Na ito yung ipinamana niya kay Aguinaldo. Ito yung gabay na binigay niya kay Aguinaldo. Ang problema din, naunahan ng politika sa mga pangyayari, kaya parang nagkaroon sila ng paghihiwalay.
Unahin ko muna yung in general, yung sakim sa kapangyarihan. At yung pagiging sakim niya, yun naman dahilan kung bakit naging dahilan ng pagkamatay ni Bonifacio, ni Antonio Luna, at marami pang, at pagkabagsak ng revolusyon sa kabuuan. No? Pero ano ba ibig sabihin natin ng kapangyarihan dito? Ang kapangyarihan dito, siguro yung naging pangulo siya, naging leader siya ng ating himagsikan. Pero kung babasahin natin, no, yung kanyang chronicle, no, yung kanyang kasaysayan ni Emilio Aguinaldo, napakarami ng pagkakataon, no, pattern, no, yun ang hahanapin natin, yung pattern niya na hindi siya sakim sa kapangyarihan. In fact, bumababa pa nga siya sa pwesto. Isa na nga yung Imus Assembly na nire-recommend niya si Idilberto Avellanista bilang maging pangulo ng itatatag na revolutionary government. No? Ang isa pa nung binubuo nila ang republika, gusto niyang mag-resign. Sa tingin niya, hindi siya fit sa posisyon. So, ang ginawa niya, nagpakalat siya ng mga leaflets, no? Flyers na kung pwede ay payagan niyo na ako mag-resign. Ang ginawa ni Apolinario Mabini, pinakuha niya lahat 'yon. At sabi niya, hindi daw makakasama daw 'yun sa leadership during that time. In fact, during that time, ang iniisip pa nga ni Emilio Aguinaldo, si Apolinario Mabini ang maging presidente. No? So, yung mga ganung bagay, no? So, paano masasabi na sakim sa kapangyarihan? Sa karaniwan, pag sakim ka sa kapangyarihan, ikaw mismo yung nagdedesisyon para sa self-interest. Sa dami ng mga, kung babasahin natin ang biography ni Emilio Aguinaldo, ang dami niyang mga pagkakataon na siya ay kumukonsulta sa kanyang mga kapwa-revolusyonaryo, mga advisors. So, democratic pa nga eh. Yeah, di ba? So, paano mo masasabing sakim, no? Sa aking palagay, pinapakita lang ang hugot ni Mabini tungkol sa sakim sa kapangyarihan ay yung siguro hindi siya pinakinggan nung mga bandang huli na. No? Kasi noong una, kinuha siya. Isa pa nga yun eh, kinuha siyang advisor ni Emilio Aguinaldo, maski hindi siya kilala. Ha? Personally, hindi siya kilala. Dito mismo sa Kawit na nung June 12, no, sinabi pa nga, imagine, sinabi pa ni Apolinario Mabini, hindi siya sang-ayon sa Independence Day. Pero, at the end of the day, kinuha pa rin siyang advisor ni Emilio Aguinaldo. So, pagbibigay ng tiwala, no? So, tiwala, napapayagan mo na magkaroon ka ng pagkakataon para desisyonan mo ang mga bagay-bagay sa pamahalaan. Sa tingin ko, hindi sakim sa kapangyarihan. Paano magiging sakim yun kung ibig niyang maiwasan yung mahirap na pwestong maging pangulo ng isang bansang lumalaban sa colonialism. Isang nakikita ko dito ay si Andres Bonifacio ay napaka-idealistic na tao. Sa palagay ko, hindi niya natansya yung politika na kailangan niyang mamulitika. Kasi si Andres Bonifacio, ang tawag nga sa kanya ng mga historiador, ay isang single-minded person. Ibig sabihin, kung ano yung tingin niyang tama, yun lamang. At alam natin na at siyempre tayo, niniwala tayo sa paninindigan ni Andres Bonifacio. Pero alam din natin na in an imperfect world, kailangan mong mamulitika. At inassume lang ni Andres Bonifacio na sa kanya na yung loyalty ng mga tao. Na hindi niya naisip na kailangan niyang ipander yung iba't ibang mga politicians na nasa paligid niya. So I think yun yung naging isang miscalculation o pagkakamali ni Andres Bonifacio. Na hindi mo masisisi kasi nga napaka-ideal niyang tao. Dito sa Cavite, itong pagkamatay ni Andres Bonifacio ay sinasabing malungkot, no? Dahil nga siya ang ama ng Katipunan, no? Siya ang namuno sa Katipunan. Kaya pwede mong gamitin yon para ibagsak si Emilio Aguinaldo. At through perspective, pwedeng palitawin yon. Kaya ang problema, ilan lang yung mga sumusulat tungkol sa leadership style, no? Ni Emilio Aguinaldo at true enough, ilan din yung sumusulat tungkol sa kanya sa history at siya mismo hindi nga masyadong salita. Kaya natabunan yung kanyang magandang role sa ating kasaysayan.
Well, gusto kong sundan yung panulat ni Glenn May, no, isang historiador mula sa Amerika, no, sa University of Oregon, no, na sumulat siya tungkol dun sa isang libro kung tawagin ay Inventing a Hero, The Posthumous Recreation of Andres Bonifacio. Doon sa libro na yon ipinakita kung paano ang mga historians ay dinisyonan, no, na i-highlight si Andres Bonifacio bilang maging pangunahing bayani ng Pilipinas, no? At yun ay isinulat niya ng salin-salin ng nakita niya, salin-salin mga historians ng 1920s, no, hanggang sa umabot na nga sa kasalukuyan. Pero syempre, pag ina-highlight mo ang isang tao, meron na apakan kang iba. So isa doon sa mga sa aking palagay na naapektuhan si Emilio Aguinaldo. Sa aking palagay, ayaw namang gawin ni Aguinaldo talaga yung pagpatay kay Andres Bonifacio. Pero, kailangan nating makita na nung mangyari yung Tejeros Convention, edi nalaman mong may mga taong naniniwala sa'yo. At meron ka na ring pananaw na ikaw talaga yung pinuno nila. Pero, ikaw ay 28. Ano ba ang naiisip mo o disposisyon mo sa buhay kung ikaw ay 28? Sa panahon ng 1897, di ba, na wala pang sophisticated na mga telebisyon, internet, na saan ka kumukuha ng impormasyon, how do you mature in an old setting? When you're 28, you trust the leadership of the revolution, and then kaharap mo, nag-a-advise sa'yo, ay mga veteranong politiko. Kasi politiko yung mga yan eh. Sina Mariano Noriel, sina Pio del Pilar. Naka-experiensyadong humawak ng tao. Ikaw yung kinilala nilang pinuno, nag-a-advise sila sa'yo, 28 ka, tapos sinasabi nila, pakapatayin ka ni Andres Bonifacio. Hindi ko gina-justify yung ginawa ni Aguinaldo. Pero naiintindihan ko kung bakit ganun na lamang yung pangamba niya na kailangan niyang unahan si Andres Bonifacio dahil yun ang sabi ng kanyang mga advisor. Tandaan natin na doon mismo sa pagkahatol ng kamatayan, ayon sa mga dokumento, at ang dokumento ay nariyan, ipinabawi niya ang hatol ng kamatayan sa Consejo de Guerra. Ibig sabihin, idalhin na lang siya sa Pico del Oro. Sa palagay ko, sapagkat kinikilala niyang kapatid eh. Kapatid sa Mason, kapatid sa Katipunan. Kaya parang ginagalang niya yung samahan nila. Kaya ayaw niyang papatay. Ngunit noong sinabi sa kanya na kung yan ay makawala at mahuli ng mga Kastila, yan ay gagamitin ng Kastila kalaban ang revolutionary government. Magkakaroon tayo ng civil war, Pilipino kontra Pilipino, at mawawasak yung revolutionary government. Sa palagay ko rin na iniisip niya na kung hindi niya susundin ang court martial, baka mawala ng tiwala ang mga general niya sa kanyang desisyon.
nung mga panahon na yun, nagsimula siyang ibagsak nila Apolinario Mabini, Artemio Ricarte, even ni Santiago Alvarez sa kanilang mga panulat. Pero nung mga panahon na yun, kasama, ayon kay Emilio Aguinaldo, kasama niya to na nakipaglaban sa mga Kastila, sa mga Amerikano. Ayaw niyang magkaaway-away sila, ayaw niya mabahiran ng hindi maganda. Kaya sabi niya, gusto niya na ang kasaysayan na lamang ang magpapatunay, no? At lilitaw ang katotohanan pag nasa liksik na ang mga bagay na ito. Kaya nanatili siya na tahimik. Not until nung siguro nung mga 1930s, meron ng mga nag-i-interview sa kanya tungkol sa bagay niya, bakit siya nanahimik, unti-unti na siya ngayong nagsalita. Ay nagamit na ni Dr. Isagani Medina ng kanyang i-annotate yung libro ni Carlos Ronquillo, no? Yung ilang talata. Pero nung makuha natin to sa ating palagay, hindi pa sapat yung ginawa ni Dr. Isagani Medina. Kaya yung ginawa ko, inedit natin, inannotate natin, inilagay natin sa tamang perspektibo. Kasi kung titinan mo, ito yung mga sagot ni Emilio Aguinaldo sa mga paratang ni Apolinario Mabini. So kung walang sources, ang dating parang mga arguments lang. So, kinakailangan lagyan mo ng sources para maintindihan. Well, ang nakita natin na unang-una, yung marami siyang sinulat dun sa kanyang gulita noong 1964. No? Na nailathala noong 1964 na totoo, tama. Kasi vina-validate yan nung Ronquillo Papers, no? Noong 1898. Pangalawa, hindi ako nahirapan na i-annotate yung mga sinabi ni Emilio Aguinaldo kasi nung ginawa ko ang saloobin, centennial ng Philippine Revolution no? So marami na rin mga sources tayong nagamit para patunayan yung mga sinasabi ni Emilio Aguinaldo na ito yung side niya, no? Kasi ang nangyayari kasi pag merong sensitive issue, Tejeros Convention, ang kinukuhang sources, ang binabasa, yung kay Ricarte. No, pag pinag-usapan yung death of Andres Bonifacio, ang binabasa yung kay Apolinario Mabini. So, wala ka masyadong mabasa pero nung centennial, naglitawan yan. Kaya sa aking palagay, nung sinagot ni Emilio Aguinaldo, yung mga paratang ni Apolinario Mabini, it will be plain propaganda kung walang suporta. Ngayon, suportado na ng mga dokumento. Well, gusto kong banggitin yung sinabi ni Carlos Quirino no, sa kanyang isang preface sa aklat tungkol kay Apolinario Mabini. Kasi hindi niya maintindihan si Apolinario Mabini kung bakit si Aguinaldo ang sinisisi sa bagay na yan. Samantalang kitang-kita naman daw na napakalakas ng kapangyarihang militar ng Amerika. No? Para isisi sa iisang tao lamang ang pagbagsak ng himagsikan ay paguluhin pa ang kasaysayan. Kaya para kay Carlos Quirino, we have to rethink yung mga sinasabi ng mga judgment, no? Kinakailangan tayo mismo pag-aralan natin kung ano yung mga data in our history. We were not yet a country or a nation when the revolution was born. We were a territory, not yet united as a people. And uniting a people is a painful process. Hanggang ngayon, no? Even it still shows up to now, no? Uniting as a people is a painful process, and there will be people who will lose their lives in the process. Gusto ko lang tingnan yung bagay na yun. Masyadong concerned si Mabini sa titulo Mukhang si Aguinaldo ay hindi concerned sa titulo. Kaya hindi siya nagpakamatay. Lumaban siya. Kasi habang buhay, mas marami kang magagawa.
No? At nung sinulat ni Mabini yan, yung bagay na yan, ay sour na relationship nila. Pero tingnan nyo, even after ng war, marami natulungan si Emilio Aguinaldo sa Veteranos de la Revolution. No? In fact, kung mag-i-interview ka ng nung mga 1940s, no? Ang taas ng pagtingin kay Emilio Aguinaldo dahil doon sa mga tinulungan niya pa rin niyang tao after ng digmaan. No? So sa aking palagay, masyadong na-romanticize yung bagay na yun. No, na kailangan magpakamatay ka sa isang digmaan. Siguro, ano yun yung traditional perspective natin ng hero. Tawag ng panahon noon ay yung isang taong paniniwalaan na mga lalaban at mga sasama sa sandatahan ng magbibigay sa kanila ng inspirasyon na susundan nila hanggang dulo. Ganong klaseng tao yung kailangan ng panahon na yun eh. At ang nakapagpatunay na pwedeng magwagi ang revolusyon ay si Emilio Aguinaldo lamang. Yung talagang ang dahilan, lahat, si Bonifacio ang nagbigay ng dahilan simula yan, nagkaroon tayo ng katipunan. Pero ang kinailangan talaga ng tao dyan ay yung pag-asa, kung meron bang pag-asa na manalo ang isang revolusyon. Ito ba'y ubusan lang ng lahi o ito ba ay may papupuntahan? At kay Aguinaldo, napatunayan na maaaring may puntahan ng pakikipaglaban sapagkat ang mga unang mga panalo ng katipunan at halos lahat ng panalo ng katipunan ay sa ilalim ni General Aguinaldo. Yung Battle of Imus dito sa may kwartel, sa Battle of Alapan, sa Polvorista, lahat yan Aguinaldo forces ang lumaban. So yung klaseng leadership na yon, doon siya sa gitna ng labanan. Hindi siya nagtatago sa likod at nag-uutos at kundi andun talaga siya sa gitna ng labanan, nakikita ng mga tao niya na siya mismo lumalaban. Iyon ang klaseng liderado, ang sinusunod ng tao para lumaban sila at ibuwis ang buhay nila. At sa totoo lang, yan din ang dahilan kung bakit naging malalim ang mga hidwaan sa revolusyon, hindi maintindihan ng tao kung ano talaga ang kailangang ibigay. Ano ba ang price ng freedom? Iyan po yung mabigat na dapat tanungin muna bago tayo magbigay ng mga patama sa kanya. Ako'y naniniwala na si Emilio Aguinaldo ay isang taong makabayan na gumawa ng mga series of unfortunate wrong decisions. Now, siya ay naniniwala na umaakto siya on the best interest of the country nung sinasabi niya na ako ay makikipagsama sa mga Amerikano kasi sinabi nila sa akin na tutulungan nila tayo. Nagkaroon na ng digmaan ang Amerikano at Pilipino, pero sinasabi niya, makakausap pa rin natin ang mga Amerikano. Pero nakikipaglaban tayo sa kanila. Tapos nga lamang ng independensya natin, kalayaan, na ito namang mga Amerikano na ayaw magsabi sa atin ng katotohanan kung ano ang kanilang gagawin dito, na sasabihin kami hindi sakim, hindi kami katulad ng mga ng Europa, ng European nation na gustong magkaroon ng colony. Pagkatapos pala nung matulungan ng
ang si Aguinaldo makabalik, yung pala makahakot na sila ng mga tropa galing sa Amerika na siyang lulusob dito sa atin. Yung mock battle of Manila, yan ay isa sa mga refleksyon ng karakter din ni Aguinaldo, na masyadong mapagtiwala sa tao. Dahil alam ni Aguinaldo, na sa Hong Kong pa lang, nagkasundo na tayo na tutulungan nyo kaming lumaya. Binigyan nyo kami ng barko para makabalik ng Pilipinas. Binigyan ko kayo ng mga lupa sa Cavite, sa Maynila, para pagdaungan nyo ng barko. Ano ito? Akala ko ba, totoo itong pagkipagkaibigan nyo. Ba't ngayon, pinagsarahan nyo kami ng gate sa Intramuros? At sa inyo sumuko ang mga Kastila. At doon ngayon pinutol Aguinaldo yung kahit na ang daming nag-iimpluwensya sa kanya na huwag kang maniwala, number one na kumukontra dyan si Mabini, si Aguinaldo, buo pa rin ang loob niya sa kabutihan ng tao. Kabutihan ng mga Amerikano, pagiging sincere ng mga Amerikano. Siguro hanggang huli, yung pa rin yung pinanghahawakan ni Aguinaldo siguro. Yung nakikita niyo siguro yung sincerity ng tao pag may nakausap siya, na panghahawakan niya kahit niloloko na siya, di ba? At ang daming ganyan sa kwento ng buhay niya, na mga lumalapit sa kanya, yung pala kung sino pa yung nagmamatapang na igiit yung kanilang gusto sa gobyerno, sila pa yung unang lumipat sa poder ng mga Amerikano. Siguro nakikita ni Aguinaldo yung aim. Ba't yung sinasabi sa akin yan, maganda yan. Sige, welcome to the company. Pero eventually, iiwan siya. So again, let's move on. So yun siguro yung ayaw ng mga tao kay Aguinaldo, na hindi ka natuto. Pero yun siguro karakter niya, masyado siyang, ayaw kong gamitin yung word na naive. Pero siguro, ganun siya siguro pinalaki na humanap ka ng kabutihan sa isang tao. Siya ang naging Pangulo ng unang Republika ng Pilipinas. At tayo nagka-Republika ng unang Republika dahil sa kanya. Dahil siya ang naging presidente nito. Siya ang naging Pangulo. Pag ikaw ang inihirang na Pangulo ng mga revolusyonaryo, ang ibig sabihin, ikaw lang ang talagang batas ng panahon na yon. Ikaw ang masusunod. Sapagkat hindi pa naman tapos ang labanan. Iniluklok nila sa kanyang kamay ang kapalaran nila. Sapagkat nakita nila na ang tao ay marunong magbuwis ng buhay din, marunong ding dumudugo din siya, umiiyak din siya. Hindi siya nagpupunta roon ng may pinanggagalingan, wala siyang pinaghuhugutan ng lalim ng bulsa, wala siyang pinaghuhugutan ng taas ng pinag-aralan, katulad ng mga ilustrado ng panahon na yon. Ang mahalaga, hinirang siya ng revolusyon. Ang mga general, siya pa rin ang pinili. Ang mga kasama sa Tejeros Convention, siya pa rin ang pinili na maging Pangulo ng Republika. Dapat doon natin ilagay, hindi sa isang linya, kundi ano ba ang diwa ng kanyang pagkapangulo. Marahil yun dapat ang itanong. Batay sa mga nabasa ko tungkol kay Emilio Aguinaldo, nagtatrabaho lang siya. Is a working president during the revolution, no? Na lahat naman yan, yung sinasabing politika, yung mga sakripisyo, lahat sama-sama na yan . Pero ang importante, nagtatrabaho ka para sa bayan during that time, no? Yung sinasabi natin na concern siya about his legacy, recently na lang yun no? Mga 1940s na lang yun. Pero during that time, hindi iniisip sa aking palagay, batay sa mga nabasa ko sa kanya, wala yung personal interest para mag-highlight ng ano. Sa tingin ko, kung yun ang hinighlight niya, baka patay na siya, maanong pa. No? Sa tingin ko, yung nakita ng mga tao, yung kanyang pagmamahal sa bayan, yung kanyang pamunuan, kaya yun ang charismatic part ni Aguinaldo. Charismatic leader. Kaya sumama sa kanya. At wala namang, everybody will not deny it kasi nasa mga sources of history, even Apolinario Mabini, sinasabi na si Emilio Aguinaldo ay kinakailangan noong mga panahon na yun. What Aguinaldo had was a raw sense of leadership that was admirable because he was still able to unite a fighting force of Filipinos.
tapos na yung panahon na kapag tayo ay humahanga sa isang bayani, ay hindi natin pwedeng tignan kung saan siya nagkamali. Ang lahat ng tao ay nagkakamali. At dahil kasaysayan na ito, bagamat hinuhusgahan natin sa kung paano natin tinitingnan ang mga bagay-bagay sa kasalukuyan, mas maganda na matuto sa mga tamang ginawa, sa mga maling ginawa ng ating mga bayani. Yung magkaroon ka ng flag, yung watawat natin, na nga binabandera mo, binawagayway mo ang isang bandera at lumilipad sa langit, lumilipad doon, naka-kontra sa langit. Makikita mo talaga na meron tayong isang bansa. May sinasabi, isang bansa, isang diwa. Hanggang ngayon, ang Pilipino, hindi pa naman ganun ka buo. Meron pa tayong pagkukulang bilang isang bansa. Isipin mo na lang kung ano maaari natin gawin. Kung tayo nagsama-sama para magkaroon tayo ng iisa lang na nais mangyari sa ating kapaligiran, siguro mag-iiba ang Pilipinas. Yun lang ang pagkakaiba dyan eh. Hindi na natin tinigilan na mag-away. Wala namang ibang Pilipino na nagbigay ng kalayaan sa atin, nagbigay ng bandila natin at ng ating pambansang awit. Isang matibay na tao. Matibay siya sa kalooban, matibay siya sa kanyang paniniwala na ang paglilingkod at pagbubuo ng isang bansa, paglilingkod sa isang bansa at pagbubuo ng isang bansa ay hindi madali. Alam niya na ang batikos ay darating sa bawat panahon, ngunit ginawa niya pa rin ang dapat gawin ng tawag ng katungkulan ng panahon niya. Kinakailangan niya magdesisyon na mahirap, ginawa niya sapagkat yan ang tawag ng panahon. Para sundan si Nick Joaquin sa kanyang A Question of Heroes, pinapakita niya na may paniwala si Emilio Aguinaldo na destined siya na mag-lead. No? Yun naman ay mapapakita dun sa kanyang mga nangyayari sa buhay niya. Mula dun sa kabataan niya hanggang dun sa matapos yung Philippine-American War. No? Sa aking palagay, sumuporta sa kanya ang mga tao. Sa kabila ng mga ibinatong issue, yung death of Bonifacio, no? Sabi nila, nagkawatak-watak ang Pilipino. Hindi. Sa totoo lang, nagpatuloy ang himagsikan. No? Kaya lamang talagang pagod na sa biyak na bato. So, kinakailangan nilang mag-strategize na mamahinga muna para mag-recuperate, magkaroon ng armas. No? Mahalaga, kapag-usapan talaga, muli, si Aguinaldo sa gitna ng lahat ng paninira sa kanya sa panahon na to. Kasi hindi naman siya ngayon lang tinitira. Matagal na siyang sinisiraan. Mula nung hindi siya nagwagi sa revolusyon at kinuha ng Amerikano ang lahat, hindi na siya tinigilan. Hanggang ngayon hindi pa siya tinitigilan. Ngunit bakit hindi natin siya pwede itakwil? Kasi alam natin, sa kaloob-looban ng Pilipino, may ginawa si Aguinaldo mabuti. At marahil dapat doon tayo tumingin. Ano ba ang ginawa ni Aguinaldo mabuti? Ang ginawa ni Aguinaldo mabuti, ginawa niyang totoo ang pangarap ni Andres Bonifacio na magkaroon ng kalayaan at magkaroon ng isang republika.